Ikapito na kabanata. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naglakad si Jesus sa Galilea, sapagat ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, "Umalis ka rito at pumaroon ka sa Judea, upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa, sapagat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim, at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka sa sanglibutan." Sapagat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kanya. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Hindi pa dumarating ang aking panahon. Datapwat, ang iyong panahon ay laging nahahanda. Hindi mangyayaring kayo'y kapuotan ng sanglibutan, ngunit ako'y kinapupuotan, sapagat siya ay aking pinatotohanang masasama ang kanyang mga gawa. Magsiyahon kayo sa pista, ako'y hindi aahon sa pistang ito, sapagat hindi pa nagaganap ang aking panahon." At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito, ay nanahampas siya sa Galilea. Datapwat, nang makakaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon, hindi sa hayag, kundi waring sa lihim. Hinahanap nga siya ng mga Hudyo sa pista, at kanilang sinasabi, "Saan naroon siya?" At nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya ang karamihan. Sinasabi ng ilan, "Siya'y taong mabuti." Sinasabi ng mga iba, "Hindi gayon, kundi inililigaw niya ang karamihan." Gayunman ay walang tao nagsasalita ng hayag tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga Hudyo. Datapwat, nang ang kapistahan nga'y nasa kalagitnaan na, ay umahon si Jesus sa templo at nagturo. Nagsipangilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, "Paano nakaalam ang taong ito ng mga karunungan? Gayon hindi naman nangaral kailanman?" Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, "Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito ay sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian niyang nasa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan, at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan? Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin?" Sumagot ang karamihan, "Mayroon kang demonyo. Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin?" Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, "Isang gawa ang aking ginagawa, at kayong lahat ay nagsisipangilalas dahil doon. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli. Hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang. At tinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang wag labagin ang kautusan ni Moises, nangagagalit pa kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat? Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol." Sinabi nga ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang kanilang pinagsisikapang patayin?" At narito, siya'y hayag na nagsasalita, at walang anumang sinasabi sila sa kanya. Napagkilala kayang tunay na mga pinuno na ito ang Kristo? Gayunman ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya. Datapwat, pagparito ng Kristo, sino may walang makakaalam kung taga saan siya. Sumigaw nga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinasabi,
ako'y inyong makikilala at malalaman din naman ninyo kung taga saan ako. At hindi ako naparito sa aking sarili. Datapwat, ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Siya'y nakikilala ko sapagat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Pinagsisikapan nga nilang siya'y hulihin at walang taong sumunggab sa kanya sapagat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Datapwat, sa karamihan ay marami ang nagsisampalataya sa kanya at kanilang sinasabi, pagparito ng Kristo, ay gagawa pa ba siya ng lalong maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito? Nangarinig ng mga Pariseo ang bulong-bulungan ng karamihan tungkol sa kanya at nangagsugo ng mga pangulong saserdote at ang mga Pariseo ng mga punong kawal upang siya ay hulihin. Sinabi nga ni Jesus, makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ako masusumpungan. At kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon. Ang mga Hudyo nga ay nangagsang-usapan, saan paroroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan? Siya kaya ay paroroon sa nagsisipangala sa gitna ng mga Grego at magtuturo sa mga Grego? Ano ang salitang ito na kanyang sinabi? Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako masusumpungan. At kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon? Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinuman tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salitang ito ay nangagsabi, tunay na ito ang propeta. Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Datapwat, sinasabi ng ilan, ano? Sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Hindi ba sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem, ang nayong kinaroroonan ni David? Kaya nangyari nagkaroon ng pagkabahabahagi sa karamihan dahil sa kanya. At ibig ng ilan na sa kanila na siya ay hulihin. Datapwat, walang taong sumunggab sa kanya. Nagsidating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at sa mga Pariseo. At sinabi nila sa kanila, bakit hindi ninyo siya dinala? Nagsisagot ang mga punong kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Sinagot nga sila ng mga Pariseo, kayo baga naman ay nangailigaw rin? Sumampalataya baga sa kanya ang sinuman sa mga pinuno o ang sinuman sa mga Pariseo? Datapwat, ang karamihang ito na hindi nakaalam ng kautusan ay sinumpa. Sinabi sa kanila ni Nicodemo, yaong pumarahong kay Jesus nung una, na isa sa kanila, hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya'y muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa? Sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, ikaw bagay taga Galilea rin? Siyasatin mo, at tignan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Ang bawat tao ay umuwi sa kani-kanyang sariling bahay.